Nakaranas na ba kayo na habang lumalalim ang inyong hukay, habang pababa kayo ng pababa sa tunnel, ay bigla na lamang nagbabago ang ihip ng hangin? Biglang bumabaho ang lupa. Ang dating amoy ng ordinaryong basang lupa ay napapalitan ng isang mabangis na amoy. Amoy gas, amoy imburnal, o kung minsan ay parang amoy bulok na itlog na sumusupot sa inyong mga ilong. At kasabay ng misteryong amoy na ito, napapansin ninyo na ang kulay ng lupa ay nag-iiba na rin. Lumalabas ang mga pino at itim na buhangin na parang hindi natural sa partikular na lalim na iyon. Huwag kayong matakot at huwag kayong panghinaan ng loob. Sapagkat sa video na ito, pag-uusapan natin ng malalim kung bakit ang fenomeno na ito ay madalas na napakagandang balita para sa isang treasure hunter, kung ano ang tunay na kahulugan nito sa pagbasa ng site, at kung paano ito haharapin ng ligtas nang hindi nalalagay sa panganib ang inyong buhay. Kaya diretso na tayo sa katotohanan na hindi na kailangan ng mga mamahaling aparato, kundi purong tamang pagbasa at obserbasyon lamang sa ugali ng lupa. At ayan, bakit nga ba mabaho ang lupa? Kapag ang isang treasure hunter ay nakatagpo ng kakaiba at mabahong amoy sa ilalim ng tunnel, ang unang pumapasok sa isip ay baka may kung anong natural na bagay lang ang nabulok. Ngunit sa konteksto ng paghahanap ng kayamanan ni Yamashita, ang amoy na ito ay may mas malalim na kwento na nagmula pa sa diskarte ng mga sundalong Hapon. Dapat nating maunawaan na ang mga sundalong Hapon ay hindi lamang basta nagbaon ng mga kahon sa ilalim ng lupa. Gumamit sila ng mga natural at organic materials bilang bahagi ng kanilang tinatawag na sealing layers o mga harang bago marating ang mismong deposito. Ang mga dahon ng partikular na puno, balat ng kahoy o maging mga sako at iba pang organikong bagay ay sadyang inilatag upang magsilbing indicator o proteksyon. Kapag ang mga organikong material na ito ay naipit sa ilalim ng napakatagal na panahon, mahigit 8 dekada na ang nakalilipas, nang walang pumapasok na hangin o oxygen, nagkakaroon ito ng proseso ng anaerobic decomposition. Ang resulta ng pagkabulok na ito ay ang unti-unting pagkaipon ng mga mapanganib na gas tulad ng methane o sulfur. Kaya kapag tinamaan ng inyong mga pala o bareta ang layer na ito, biglang sisingaw ang amoy bulok na itlog o amoy imburnal. Ito ay isang solidong marka na may sadyang inilibing na bagay sa partikular na layer na iyon. Bukod sa natural na pagkabulok, may mga pagkakataon din na ang amoy ay hindi galing sa natural na halaman o sako. Ang mga sundalong Hapon ay kilalang gumamit ng iba't ibang uri ng kemikal tulad ng asopre, lason o mga langis. Ang mga kemikal na ito ay hinaluan sa lupa para magsilbing dalawang bagay. Una, bilang lason para sa mga hindi otorisadong maghuhukay. At ikalawa, bilang isang chemical indicator. Ang kakaibang amoy na parang asido o matapang na kemikal ay hudyat na ang lupang iyong hinaharap ay hindi na birhen, kundi isang sadyang binagong layer upang protektahan ang deposito sa ilalim. Kasabay ng amoy, madalas nating makita ang paglabas ng itim na buhangin sa ating dig site. Marami tayong mga ka-TH dito ang nalilito kung ito ba ay natural lamang o may kinalaman sa kayamanan ni Yamashita.
Ang itim na buhangin o ang tinatawag sa agham na magnetite ay may mataas na iron content. Sa sarili ko pong pagbasa sa mga ganitong karanasan sa iba't ibang dig site dito sa Pilipinas, ang itim na buhangin ay madalas na ginamit ng mga sundalong Hapon bilang isang insulation layer. Dahil ang bakal o mga kahon na naglalaman ng mahalagang bagay ay madaling masira sa moisture o basang lupa, naglalagay sila ng makapal na layer ng itim na buhangin sa paligid nito. Ang buhangin na ito ang sumisipsip ng moisture o pumipigil sa pagpasok ng tubig upang hindi kalawangin o mabulok ng tuluyan ang mga bagay sa loob ng mahabang panahon. Kung ang paligid ng inyong hukay ay purong pulang lupa o malagkit na luwad, ngunit biglang may lumabas na purong itim na buhangin, malinaw na ito ay artificial layer na sadyang dinala doon. Ngunit, kailangan din ng matinding pag-iingat mga ka-TH. Kung ang itim na buhangin na inyong natagpuan ay sobrang pino, tuyong-tuyo at tila dumadaloy na parang likido sa gitna ng isang basang kapaligiran, maaari itong bahagi ng isang sand trap mechanism. Ang disenyo ng trap na ito ay simpleng engineering ng mga sundalong Hapon. Oras na galawin mo ang suporta sa ilalim, tuloy-tuloy na babagsak ang pinong buhangin upang tabunan ang sinumang nasa loob ng tunnel. Ang pagkilala sa texture ng buhangin, kung ito ba ay siksik o gumagalaw, ang inyong magiging pinakamahusay na sandata ng hindi na kailangan ng mga modernong radar o scanner na napakahirap namang makuha ng mga ordinaryong treasure hunter. Ngayon, kapag pinagsama mo ang dalawang elementong ito, ang pagbago ng amoy ng lupa at biglang paglitaw ng itim na buhangin, ito ang maituturing na isang napakagandang balita para sa iyong operasyon. Sa tamang pagbasa sa ugali ng lupa, ang kombinasyong ito ay hindi mapapasubali ang patunay na ang lupang hinuhukay mo sa mga oras na ito ay hindi natural o tinatawag nating disturbed soil. Ito ay backfill o lupang sinadyang hinukay doon, hinalukan ng mga materyales at muling ibinalik upang magsilbing proteksyon. Ang natural na formation ng lupa ay may maayos na layering base sa kalikasan. Ngunit kapag may amoy at may biglang singit na itim na buhangin, ibig sabihin ay may aktibidad na naganap dyan 8 dekada na ang nakalipas. Karaniwan sa mga naging matatagumpay na paghuhukay, ang layer na may mabahong amoy at itim na buhangin ay hindi ang mismong dulo, kundi ito ay matatagpuan sa itaas lamang ng tinatawag nating hard seal. Ang hard seal ay maaaring isang makapal na simento, malalaking bato na sadyang binuo na parang puzzle, o kaya ay matitigas na slag. Ibig sabihin, kapag narating ninyo ang bahaging ito, ito na ang huling hudyat na pinalilibutan ninyo. Pinalilibutan ninyo na ang target. Malapit na kayo sa huling harang bago ang kayamanan ni Yamashita. Bagamat ito ay magandang sinyales para sa atin lahat, ang bahaging ito rin ang pinakamapanganib. Marami na sa ating mga kasamahan ang nalagay sa kapamahakan dahil sa labis na pananabik at kawalan ng pag-iingat. Tandaan natin, kung mabaho ang lupa, ito ay direktang indikasyon na may toxic gas na naipon sa loob ng tunnel. Ang methane at sulfur gas ay walang patawad. Maaari nitong i-displace ang oxygen na nagiging sanhi ng mabilis na pagkahilo o pagkawala ng malay ng mga tao sa loob ng hukay. Huwag piliting pumasok o
o magtagal sa tunnel ng walang maayos na blower o mechanical ventilation na nagpapasok ng sariwang hangin at naglalabas ng masamang amoy. Ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang deposito. Ang itim na buhangin ay may kasamang mabahong amoy at madalas ding may kasamang mga kimikal na nakakapit dito. Tulad ng nabanggit ko sa isang nakaraang video natin kung saan ang aking sinabi ay yung mga buhangin na may halong grasa. Ang mga ganitong klase ng layer ay maaaring magdulot ng matinding pangangati, pamumula o chemical burns sa balat kapag nadikit ng matagal. Kaya gumamit ng guantes at proteksyon sa katawan habang nag-aalis ng ganitong uri ng lupa. Huwag magmadali. Gawing sistematiko at ligtas ang bawat hakbang. At sa pangkalahatan, ang pagbago ng amoy ng lupa at ang presensya ng itim na buhangin sa inyong dig site ay hindi dapat ikatakot o ikahinto ng inyong operasyon. Ito ay dapat ninyong paghandaan ng masinsinan dahil ito ay isang solidong sinyales na tama ang inyong tinutumbok at malapit na kayo sa palaman o sa mismong target na inyong pinaghihirapan. Ang kailangan lamang ay iba yung pag-iingat, tamang bentilasyon at malamig na rason sa bawat pagpapasya. Kaya mga ka-TH, anong klaseng amoy o kakaibang kulay ng lupa na ba ang inyong naranasan sa inyong mga sariling dig site? May nakatagpo na ba sa inyo ng ganitong itim na buhangin habang bumababa sa tunnel? I-share ninyo ang inyong mga personal na karanasan at kwento sa comment section sa ibaba upang kapulutan din ng aral ng iba pa nating mga kasamahan. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.